Actually, kaya galit ang mga tao kay John the Baptizer, especially the religious group. Kasi nga, nasa mundo ka ng Judaismo, na ang Judaismo ay naniniwala na ang pagpasok sa Diyos ay by virtue of the circumcision. Tapos, yun lang ang paniniwala nyo, yun ang pinapractice nyo. Out of nowhere, out of the blue, merong isang John na mag-aanyaya sa mga tao at mga ngakong, this is how to get to the Lord. Repent and be baptized in the name of the Lord. Kontra yon sa nangyayari. Kontra yon sa practice nila. Kaya tinutuligsa at hinahamak ng Jewish authorities, especially the religious authorities, si John. Kaya isinakdal nga rin yan at hinuli din. No, pero tingnan nyo si Jesus Christ, saan siya pumanig? He himself, Jesus, as the baby Jesus, nag-subject din sa circumcision yan. At the age of what? 8-day-old. Pinagbabawal na ngayon yon. Kasi ayon sa medicine, delikadong masyado yon sa mga baby. Kasi hindi pa nila kayang linisin ang kanilang sarili. Na-infect, namamatay ang mga baby. No? Kaya bawal sa medicine. No? Hindi na masyadong pinapractice. Meron ng kumu-question dun sa religious practice na yon. Now, tingnan nyo si Jesus Christ. Along the, upon declaring himself or submitting himself as the Messiah, nung i-reveal niya ang kanyang sarili, last Sunday tayo ay Epiphany, di ba? That is the first revelation that He is the Messiah. Then, after that revelation, merong baptism, and publicly, Jesus Christ is announcing a work, a mission to be done. At yun ay sa pamamagitan ng baptism. So, hindi niya promote ang circumcision, promote niya ang baptism. So, itong ibig sabihin ng baptism of Jesus Christ. Meron tayong tatlong mapagbubulay-bulayan o pag-uusapan tungkol sa meaning of Jesus' baptism. Yan po nakalagay sa liturgy natin, the baptism of the Lord. So, hindi natin kinu-question kung si Jesus Christ ay marumi, makasalanan, kaya siya binabaptize. Kung ang dahilan ni Juan kaya siya magbabautismo ay makasalanan ng mga tao at kailangan magsisi para tanggapin ng Diyos at ma-reconcile sa Diyos, kay Jesus Christ iba yung case. Hindi yun ang case niya, but that is our case. For we are sinners. Number 1, Jesus' baptism is a call to purification. Sinusuportahan niya yung call ng kanyang forerunner na tama yung sinasabi ni John the Baptist that there is purity, there is purification. And how is that? Baptism. Pastor, paano yan? Bata pa ako nung binautismo na ako, ano ba malay ko doon? Hindi ko nga alam kung umiiyak ako noon, Hindi ko nga alam kung sa tagal dumating ng mga ninong at ninang noon, nung bautismo na ako, may sumpong na ako bilang baby Di ba ganyan nangyayari, no? Kaya kayo naman mga magnininong at magnininang, pag kinuha kayo, dumating kayo sa oras para hindi kawawa yung inaanak nyo. Tapos gusto nyo, may picture kayong tigi-tigisa. Pagod na yung bata, nauna doon, on time yung bata. Ganun na ng ganun yung nanay at tatay kasi gusto nila gising yung bata, makakatulog yung bata. Babautismo natin, late kayo. Tapos gusto nyo, picture kayo isa-isa. Baby! Kayo, isa-isa kayo dyan, 12 kayo. Imagine yung torture na ginawa nyo doon sa bata. Hindi ako nag-joke, ha? Irespeto natin yung oras. Pumayag lang din kayong mag-anak at dumalo sa baptism. Be part of the ritual. Igalang niyo yung sakramento natin. Pastor, anong ibig sabihin nun sa bata? My theology on that is, kaya natin binubuhusan ng tubig yung bata.
Bagamat yung bata ay malinis, wala pa siyang kasalanan, hindi pa siya marunong magtampo, wala pang pride, bakit natin binubuhusan ng tubig? That is a ritual, and that is a call to all of us that our task to this child is to keep that child pure. Tungkulin lahat ng ninong at ninang at lahat ng witness dun sa baptism na yung bata na yon ay nananagot tayo na huwag madudumihan ang kanyang isip. Yun po ang ibig sabihin ng baptism. Andun ba ang inyong isipan pagka dumadala ko ng baptism? O sinasabi niyo, pastor ako kayo, nagastusan na naman eh. No, it's not that. It's a sacrament. It is a teaching, a tradition, a theology of purification. And Jesus, submitting Himself to baptism, later on, ang sabi niya sa kanyang mga tao, follow me. Later on, after His resurrection, ang sabi niya sa kanyang mga alagad, go therefore, make disciple of all nations, baptize them. So bago niya sabihin na baptize them, siya mismo ay nagpabautismo to make it more convincing and more serious. Lead by example. Leading by example. So mga kapatid, hindi makasalanan si Jesus kaya siya nagpabautismo. Kaya niya isinabmit ang kanyang sarili sa bautismo, ay pinaniniwalaan niya, sinusuportahan niya ang pangaral at ang kulang pauna na salita ni John the Baptist, John the Baptizer, na mayroong work of purity starting from your baptism. Kaya hindi naman ho kayo pure kaagad pagkatapos nung mabaptize na hindi ako magagalit, kababaptize ko lang kahapon, di mo kayang pagalitin. Hindi naman ganun eh. And then pagdating ng 12 years old nyo, titingnan ng pastor ang kanyang ang records ng church. Kakausapin ng pastor ang membership secretary ng church. Kakausapin niya mga parent at mananawagan ng ganito, lahat po ng anak nyo na 12 years old na hindi pa nagko-confirmation class, pakiipon at isa-subject natin sa confirmation class. By then, ituturo sa kanila ang meaning ng baptism nila at ng mga basic doctrine of the church. Kaya, lahat po ng bata na 12 years old na hindi pa na confirmation class, ibigay niyo uli ang listahan kay Ate Ninya at tuturuan natin ng confirmation class. So that is the first reason why Jesus Christ submit Himself to baptism. Leading by example. Ito yung baptism ni Jesus Christ ay immersion din niya sa pagtatrabaho para luminis ang tao. The baptism of Jesus Christ is a public display that He is into immersion para ang pagtatrabaho na ang mga makasalanan sa mundo ay malilinis. At nagkaroon niya ng exclamation point noong siya ay ipako sa krus. Anong sinasaysay natin sa ating mga sagutang pagbasa, sa ating mga rituals? Sa dugong tumigis sa krus, ako ay nalinis. Yun. So, with finality, the blood of Jesus Christ cleanses our sins. And that is our faith tradition. Pangalawa, sabi ni John the Baptist, confess. Confess. Anong ine-emphasize ng baptism? Yung pagbabaptismo kay Jesus Christ ay kasama si Jesus Christ na nagbibigay ng kabuuang emphasis na ang Diyos ay mapagpatawad. Ito ho ang problema sa unang tao.
Ang unang tao, sa grand narrative natin, sa Biblia, hindi nila alam na ang Diyos ay mapagpatawad. Hindi sumagi sa isip nila na kaya silang patawarin ng Diyos. Kaya nung nagalit ang Diyos sa kanila sa hardin, sabi ng Diyos sa kanila, kayo naman, ibinigay ko na lahat. Sabi ko, makakain nyo lahat yan, pwera lang yung paborito kong yun. Tinira nyo pa. Bakit ba hindi kayo masiyahan? Nasa inyo na lahat Isa lang ang hinihingi ko, huwag nyo nang pakialaman yun at yun ang paborito ko. Meron namang iba. Tapos hindi sila kumikibo. Lalong naiinis yung nagsasalita, hindi kumikibo, ayaw makipag-reconcile. Walang word of reconciliation, walang offering of reconciliation. Lalo nilang napagalit yung may-ari ng hardin. Sabi ng may-ari ng hardin, mabuti siguro, baka dito na nagtatapos ang pagsasama natin. Baka hindi talaga tayo meant for each other. Go on. Do what you want. This is a free country. Akalain mong yung dalawa nagligpit, nabagbag yung loob nung may-ari ng hardin at dala lang naman ng galit niya kaya siya nakapagbitiw ng ganon. Di ba normal lang naman pag nagagalit kayo, mga nanay, no? Kung minsan nakakapagsalita kayo ng masakit sa anak pero hindi totoong hindi nyo sila mahal. Mahal na mahal nyo sila. Amen? Lakasan nga. Amen? Mga nanay, mga anak, pakinggan nyo yan. Nakakapagsalita lang sila ng ganyan dahil galit na galit sila. Pero huwag nyo kakalimutan, nanganib ang buhay nila nung iluwal kayo. Kaya huwag naman kayo magdaramdam kaagad pag nagsalita sila ng ganon. At siyempre naman, kayo naman mga nanay, huwag naman kayong nanunumbat na kung alam kong sasagot-sagutin mo kung ganyan, dapat pinindot ko na lang ilong mo nung bata ka. Huwag niyo naman ganon. Kasi baka ka namang sinasagot-sagot ng anak mo, tinatanong-tanong mo. In-emphasis ni Jesus Christ, binibigyan niya ng ingenuity o ng validity na yung sinasabi ni John the Baptizer na repent ay totoo sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. At ito ang pangalawang sumugat sa puso ng Diyos sa kwento ng hardin. Sabi ng Diyos dun sa dalawa, hoy lalaki, baka akala mo mabubuhay ka pag wala ka dito. Paghihirapan mo lahat. Babae, sa panganganak mo, mahirapan ka. So, ang ibig lamang sabihin nun, maaari bang huwag kayong umalis? Matutunan nyo yung dapat nyong gawin. Hindi nila matutunan na ang Diyos ay pwedeng hingan ng sorry. Hindi pumasok sa isipan nila na pag nanghingi ka pala ng sorry sa Diyos, magpapatawad pala siya. Yun ang hindi nakuha ng unang tao. Kaya nagpatuloy ang kwento ng Biblia hanggang sa dumating ang New Testament. At ang mensahe ng New Testament, God is a forgiving God. For God is love. At ito ang ini-emphasis ng bautismo ni Jesus Christ. Sinusuportahan niya yung naunang pangaral ng kanyang pinsan na lumapit ang sino mang makasalanan sapagkat ang Diyos ay pumapayag na lapitan ng makasalanan. And that is the prevenient grace ng theology ni John Wesley. Pumayag ang Diyos na siya ay malapitan. Merong prior grace before you recognize grace. Bago mo nalaman na mahal ka ng Diyos, mahal ka na niya. Bago mo natutunan sa pastor o sa ang care group o Bible study na ang Diyos ay mapagpatawad, dati na siyang mapagpatawad. That is prevenient grace. Nung hindi maintindihan ng tao, ng lahi ni Adan, sabi ni Pablo, dumating ang bagong Adan. Si Jesus yon. Ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Ano kayang nangyari sa atin kung ang Diyos ay hindi mapagpatawad? Buhay pa kaya ang lahi ng tao? Tingin nyo. Alam nyo, sa lahat ng nilikha niya, tao ang sumusugat sa puso niya .
Sige, kumbinsihin niyo ako. Meron ba kayong record na nakita na ang Diyos ay sinaktan ng kangaroo? Sinaktan ng aso? Ang puso niya? Ang damdamin niya? Wala, di ba? Ang malungkot, again, sa old narrative, nung magkaroon ng sala ang tao, nadadama yung hayop, nadadama yung halaman. Kasi nung gunawi niya ang tao, gunawi niya ang Gilgamesh area, yung myth o alamat ni Noah, nadama yung hayop, di ba? Tapos kukumbinsihin niyo ako na mas mahal ng Diyos ang tao kaysa sa hayop. Bakit mas maraming inilagay doon sa arko? Kaya hindi pwede i-claim na mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa mga hayop. Mali yun. Masyado tayong anthropocentric. Ano meaning na, anong message ng New Testament? For God so loved the cosmos, universe. Tapos sasabihin mo, ikaw ang sentro? No. Sa pag-aaral nga po ngayon, mabubuhay ang mundo kahit walang tao. Pwede ngang lumikha ang Diyos ng bagong tao eh. Huwag nang kagaya natin na makasalanan. Pero dahil siya pag-ibig, nag-offer na lang siya ng isa pang paraan. Patatawarin ko ang sala ninyo. Pangatlo at panghuli. Sabi doon sa talata, pagkatapos mabautismohan si Jesus, bumukas ang langit at may nagsalita, "You are my beloved Son. Ikaw ang kinalulugdan kong anak." So, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, after realizing that we are sinners, after realizing na ang Diyos ay kaya tayong patawarin, and with sincerity, tayo ay lumapit sa Kanya, sa kwentong ito, nagbubukas ang langit para sa mga taong humihingi ng kapatawaran. Nagbubukas ang langit every time na tayo ay mapagpakumbaba at sinasabing, Panginoon, palpak na naman ako. Sorry. Panginoon, nakawala na naman yung katabilan ng dila ko. Nakasakit na naman ako. Sorry. Panginoon, nakawala na naman yung makuro kong isipan. Naging judgmental na naman ako. Sorry. Panginoon, gumana na naman yung pagkapilosopo ko na i-justify ko na naman na hindi ako pwedeng maglingkod. Sorry. Panginoon, sorry sa lahat ng aking ginawa. If that is done with sincerity, according to the text, bubukas ang langit at merong bagong assurance. You are my beloved Son. Ituturing tayong anak ng Diyos. Huwag tayo makapagmalaki-malaki na dahil nananampalataya tayo, kaya tayo anak ng Diyos. It's not dito sa teksto, hindi dun sa nananampalataya eh. Yung nagsisi. Naging humble. Umamin na mali. Kasi napakaraming mananampalataya, hindi naman marunong mag-sorry. Napakaraming mananampalataya, hindi naman marunong magbago. Kaya hindi yung pagiging mananampalataya mo ang magiging katwiran para mabuksan ng langit. Yung pag-amin mo na ikaw ay mahina, ikaw ay makasalanan, at kailangan mong mapatawad ng Diyos. At yon ang dinidisplay ng act of baptism of Jesus Christ. Binubuksan niya yung realidad na tayo ay makasalanan, tayo ay mali, tayo ay mahina, at kailangan nating mapatawad ng Diyos. Paano? Sabi ni John the Baptist, come, repent. In conclusion,
remember your baptism. Alalahanin mo na minsan ay binautismuhan ka, dinala ka ng iyong mga magulang para makip ang iyong purity of mind and heart. How is that mind and heart? Pure pa ba sila? O may mancha na? Amen.